Simula ng pangyayaring yun, wala silang maayos na usapan ng nanay niya. Marahil galit nga to sa kanya. Mabuti pa tayo. Mukhang malandi lang pero hindi talaga malandi. Di kagaya ng Ivana na yun ha. Nakakainis talaga yung santa-santitang babaeng yun. Mukha lang siyang santa ha pero malandi. Di na natapos ang sasabihin sana nito nang tumikim siya. Oops! May nakikinig pala sa usapan ng mga mababait, sabi ni Fiona. Napayuko na lang siya sa sinabi nito, tsaka nalagpasan na lamang. Pinipigilan niya na lamang kanyang sariling umiyak. Bakit ba kasi nagkakaganito siya? Nabuntis na nga, iniwan pa talaga. Natagpuan niya na lang ang sariling lumabas na sa mansyon. Gusto niya ngayon na mag-isip-isip. Gusto niyang mapag-isa. Habang naglalakad siyang mag-isa, hindi niya rin mapigilan ang mga luha na lumalabas sa mga mata niya. Bakit? Bakit? Okay pa naman na nagdaang araw, bakit ako nagkakaganito? Ngunit nagulat na lang siya na may biglang humablot sa kanya, tsaka tinakpan ng panyo ang bibig niya, dahilan para unti-unti siyang mawalan ng malay. Ano na bang nangyari sa buhay niya? Nagising na lang siya sa isang kama na mag-isa at nakabihis na ibang damit. Napatingin siya sa paligid. Maganda ang kwarto at saka malaki rin. Nasaan siya? Anong ginagawa niya rito? Pilit niyang inaalala ang nangyari bago siya nagpunta rito. Naglalakad lang naman siya sa labas ng mansyon nang may nagtakip ng panyo sa bibig niya. May kumidnap sa kanya. Sino naman kaya? Di naman sila mayaman. Baka ibibenta ang laman loob niya. Pinagdarasal niyang sana hindi, lalo na nga't buntis siya. Paano na lang siya at ang magandang anak niya? Kahit 2 araw pa lang naman ang malaman niyang tungkol sa pagbubuntis niya ay mahal na niya ito. Kailangan niyang makaalis dito. Kailangan talaga. Napatingin siya malapit sa uluhan niya. May bintana roon kaya't sinilip niya iyon. Mas lalo ring dumagdag ang kaba niya na mapagtantong nasa ibang lugar pala siya. Sang lupalo pa to ng Pilipinas. Iba kasi ang lugar. Napadungaw siya at napatingin sa ibaba. Hindi maaaring tumalon siya rito dahil ito na rin ang magiging katapusan ng buhay niya. Sa palagay niya, nasa pangatlong palapag siya at tiyak kung sakaling tatalon man siya, mabubura na rin ang existence ng buhay ni Ivana dito sa mundo. Lumapit naman siya doon sa pinto at saka pinihit iyon. Ngunit gano'n na lang ang pagkadismaya niya na nakalak pala iyon. Ipinagdarasal niya talagang walang mangyayaring masama o panaginip lang ito dahil buntis siya. Kailangan niya pang ingatan ang sarili para naman masilayan pa na magiging anak niya ang mundo. Mas gurumabi pa ang kabang nararamdaman niya nang may marinig siyang pagpihit ng seradura ng pinto sa labas. Taranta siyang pumasok doon sa ilalim ng kama at nagtago. Sakto naman ang tuluyan na siyang nakapasok doon, yun din ang pagkakabukas ng pinto. Lord, tulungan niyo po ako, dasal niya sa sarili. Kita niyang sapatos ito na humahakbang. Bawat tunog ng mga hakbang nito ay nakapagbibigay ng sobrang takot sa kanya. Halos mapaiyak na lang talaga siya sa nangyari. Bakit nagiging ganito ang buhay niya? Una, umalis si Diego. Pangalawa, yung pagbubuntis niya at saka ngayon na naman. Mas natakot pa talaga siya na lumapit to sa kanya. Nag-uumpisa na rin nanunubig ang kanyang mata. Pinigilan pa rin niya ang kanyang hininga dahil pakiramdam niya sobrang ingay na nun. Come out, babe. I know you were hiding. Mas nagulat na lang siya sa nagsalita. Imposible. Di ba dapat nasa Italy ito? Unti-unti naman siyang lumabas sa ilalim ng kama at saka napatingin sa lalaking nakatayo. Si Diego nga. Panaginip lamang ba ito? Diego. Nabasag ang boses niya. Hindi niya talaga alam pero simula nang mabuntis siya ay ang bilis na lang talaga niyang napapaiyak. Get up there, babe. Why are you hiding? Natatawa pa nitong sabi, tsaka siya nito inabutan ng kamay. Mabilis din naman tong hinawakan at nang makatayo naman siya ay mabilis nang itong niyakap at sumubsob sa dibdib nito. Miss na niya talaga ang lalaki dahil diwang simana rin to na hindi niya nakita. Diego, totoo ba to? Baka nananaginip lang ako. Di ba dapat nasa Italy ka? Hindi talaga siya makapaniwala sa mga pangyayari. Kung panaginip man ito'y susulitin niya na rin ang pagkakataon bago siya magising. Miss na rin na talaga ito. Oo, nasa Italy nga ako. Naguguluhang napatingin siya rito. Panaginip nga lang pala talaga ito. Ayaw ko mang gumising, bahala na. Miss na talaga kita. Mas sinigpitan pa niya ang pagkakayakap dito. Hindi to panaginip. Hindi mo na kailangan gumising. Hindi pa rin siya naniniwala. Panaginip lamang ito. Minsan kasi ang panaginip, pinapamukha sa'yo na, totoo, yun pala panaginip lamang at malayo sa realidad. Basta, ayoko lang gumising.
Gusto ko kapiling kita. Bahala na ang buhay ko sa realidad basta't kasama lang kita. Ayaw mo nang gumising. Hindi ka nga sumama sa akin eh. Yun na nga. Sasabihin ko to, total, panaginip lang naman to. Pinagsisihan ko na hindi ako sumama sa'yo. Aaminin ko, naging miserable ang buhay ko nung wala ka. Pero, wag mo naman sanang pansinin yung kung di rin naman totoo. Payakap na lang. Miss na miss ko na lang talaga. Ikaw? Ayaw niya talaga itong bitawan. Pakiramdam niya, hindi pa siya kontento sa yakap na ito. You're really funny, babe. Pero, totoo talaga ito. Hindi ito panaginip. I actually kidnapped you. Mabilis siyang bumitaw sa pagkakayakap dito. Hindi panaginip? Kidnap? Mabilis naman niyang kinurot ang kanyang sarili. Nakaramdam nga siya ng sakit sa balat. So, hindi na talaga ito panaginip? Napatingin muli siya kay Diego. Ha? Paano yun nangyari? Eh di ba nasa Italy ka? Naguguluhang tanong niya. Yes, you're right. Nasa Italy nga ako, babe. Nakangisi pa nitong sagot. So, umuwi ka? No, I did not. Tumigil lamang to ng konti. Pareho tayong nasa Italy ngayon. Pinakidnap kita at ipinadala ka rito. Look, I'm really sorry, baby. Pero diba, sinabi ko naman sa'yo na hindi ako papayag na hindi ka nasasama sa akin? Gulat na gulat talaga siya sa narinig. Ano? Pinakidnap mo ko? I am really sorry, babe. But call it selfish pero bahala nang maging selfish basta't makasama lamang kita. Alam mo bang grabe yung kabang naramdaman ko kanina? Ganito talaga ang nangyari. Nagplano na nga akong tumalon dun sa bintana kanina eh. Hindi mo lang ba naisip anong mararamdaman ko kung sakaling gagawin mo to? Paano kung napunitan ako ha? Hindi mo man lang ba naisip? Pinuto lang sasabihin niya ni Diego. What? Napunitan? Naguguluhang tanong nito. Ngayon niya lang din na-realize ang sinabi niya. Hindi pa rin pala alam nito na buntis siya. Please tell me the truth, baby. Please? Sasabihin niya na lamang kahit nakakainis to. Karapatan itong malaman ang bagay na yon. Buntis ako at 1 buwan na. Dahil sa mga kamanyakan mo. Kita niyang natigilan ang lalaki na para bang hindi makapaniwala sa nangyari. Shit! I am so happy right now. I'm going to be a father soon. Masaya daw pero nagmumura. Ang gulo rin. Nagulat na lang siya na nakalutang na siya sa ere. Binuhat pala siya nito. I can't really believe it. I'm going to be a father soon. I love you, babe. Mabuti na lang talaga at kinidnap kita. Nung nakarang araw pa sana kita pinakidnap. Hindi na sana ako nagpaligoy pa. Mas maaga ko sanang malaman ang masayang balita ko. Shit! Shit, I am so happy right now. Aramdam niya talaga ang saya nito. Napapangiti na rin siya sa reaksyon nito. Nakalimutan na lang niyang kinidnap pala siya nito dahil sa masayang mukha nito. Diego, ibaba mo ko. Uy! Naging sambit na lamang niya na patuloy pa rin siyang nakalutang sa ere. Ngunit hindi ito nakinig sa kanya. Patuloy pa rin to sa pagbuhat sa kanya. FYI lang, hiniwalay na kita kaya ibaba mo na ako. Ano? Naputo lang kasiyahan nito. Diba hindi ako pumayag kaya tayo pa rin. Ibaba mo ko kasi kung hindi, hihiwalay na talaga kitang lalaki. Dahan-dahan naman niya itong ibinaba. Pinagtsatsansingan mo na nga, binuntis mo pa. Kinidnap pa talaga? Malala ka na, Diego. Let's get married as soon as possible. Total magkakanak na rin naman tayo. Ha? Wait! Umalis to sa gawin niya at may kung anong kinuha sa aparador ng kwarto. I actually bought this a week ago since I was planning to propose to you next month. Pero dahil nalaman kong buntis ka ngayon, hindi na ako makapaghintay pa. Instead, proposal ang nihanda ko next month, gagawin ko na lang kasal. Will you marry me, babe? Diego? Hindi siya makapaniwala. Please answer me, babe. Yes or super yes? Tinatanong pa ba ako niyan? Anong klaseng proposal naman yan? Walang karapatang tumanggi ang babae. Ano ba yan? Ay, sumubukot ka na lang kasi, babe. Hindi ka rin naman na virgin at saka may magiging mga anak na tayo kaya't pakasalan mo na ako. Umuysok ang ilong ko dahil sa sinabi niya. Ano raw? Hindi na siya virgin? Anong sabi mo? Wala. Sumagot ka na, babe. Again, will you marry me? Yes or super yes? Wala naman akong pagpipilian. Hay, sige na nga. As if naman may choice pa ako eh. Dali-dali tong tumayo at hinawakan ng bewang niya, tsaka siya hinalikan sa labi. Simula sa araw ngayon, hindi na siya matatakot pang harapin ang mga pagsubok.
Hindi pa nagtatapos ang story nilang dalawa at may kasunod pa ito, na may kasunod pa sa magiging susunod pa. Buo na ang kanyang desisyon. Sasama na siya kay Diego. Sasama na siya sa lalaking mahal na mahal niya. Ang mga pagsubok hindi mo malalagpasan kung sa una pa lang hindi ka na sumugal. Maraming problema sa buhay niya but all she knows is that she is happy with Diego and that's what's the most important. Ivana's POV. Hindi ko alam kung magiging masaya ba ako sa pagsasama namin ni Diego. 1 taon na kaming kasal at saka 1 taon na rin na nakalipas simula ng ipanganak ko ang unang anak namin. We named him Phoenix dahil lalaki siya. This past few years, I don't know if what's matter our relationship kung sobrang perfect na ba. Sobrang perfect ba ng pamilya namin? Mabibilang lang ang awayan namin pero away mag-asawa lang naman. No financial problem dahil sobrang yaman naman niya. Na pati asawa ko na ngayon. No cheating. Dahil sobrang faithful ng asawa ko sa akin. But I don't know what's happening to me. Gusto ko makipaghiwalay sa kanya. Naiinis ako at sobrang nabubisit ako sa pagmumukha niya. Galit na galit ako sa kanya dahil sino ba naman ang hindi magagalit kung hindi ako makapag-relax at makapagpahinga. Akalain nyo, 3 months pa lamang ang anak namin. Buntis na naman ako ng 1 buwan. Nakakainis. Nakakabwisit talaga. Nalayasan ko na talaga tong lalaking to. Baby, please, talk to me. Kagagaling lang namin ngayon sa ospital at ngayon ko lang din nalaman na buntis na naman ako ng 1 buwan. Di maipinta ang mukha ko ngayon dala na rin siguro ng hormones dahil sa pagbubuntis ko. Makikipaghiwalay na ako sa'yo, Diego. Uuwi na ako sa Pilipinas. Sobrang nakakainis na talaga yung pagmumukha mo. Leche ka talaga. Bakit ikaw pa naging asawa ko, ha? You're just joking around, right? I know you would not do that. Kampante pa nitong sabi. Naiinis akong tumingin sa kanya. Anong hindi ko magagawa, ha? Magagawa ko yon. Your pregnancy hormones are killing me, wife? Anong hormones ka dyan? Desisyon ko to. Hindi mo ba alam gaano kahirap magluwal ng anak? Tapos, ngayon binuntis mo na naman ako? Nakakainis ka talagang lalaki. Pinagsisihan ko na talaga ang bawat segundo na nakasama kita. Nakakabisit ka na talaga, Diego. Ginagawa mo talaga ako na pabrika ng mga bata. Pareho din naman natin na ginusto yun, babe. Pinutol ko na ang sasabihin niya. Anong ginusto? Ha? Wala, babe. Diyan ka na nga. Nainis akong lumakad ng mabilis at saka pumara ng taxi. Wife! Tumakbo pa ito papunta sa akin pero huli na ang lahat dahil nakapasok na ako sa loob ng kotse. Agad ko naman sinabihan ng driver na patakbuhin na papunta sa bahay nila. Pagkatapos din kasi ng kasal nila, bumili din naman siya sa Diego dito sa Italy. Sobrang laki din at mga Filipino lang ang nakakatulog din na nandoon. Everything has changed na talaga. Mabilis ko naman na kinuha ang cellphone sa bulsa ko tsaka tinawagan ng mommy ni Diego. Naging best friend ko na kasi ito, yung tipong nagkaka-vibes kaming dalawa. Siya rin sinusumbangan ko kapag inaasar-asar ako ni Diego. O Ivana, napatawag ka? Tita? Napahikbi ako kaya't naramdaman ko. Parang nataranta to sa kabilang linya. Why are you crying? What is your problem, Ivana? Is it my son? What does he do to you? Sunod-sunod pang tanong nito. Siyempre, nakuha ko ng loob ng mommy ni Diego. Sa akin na siya pumapanig, hindi na sa anak niya na manyakis. Si Diego po, tita. Oh, napalakas na naman ang hikbi ko. Hihiwalayan ko na po siya? What? Di niya makapaniwalang sambit sa kabilang linya. Wala naman kayong problema. What happened? Kasi po, tita, inaabuso niya na po ako. Sumusobra na po siya. My son did that to you? I thought you two were doing good. Kasi po, tita, binuntis niya na naman ako eh. Di niya ba alam gaano kahirap magdawal ng anak? Tita, tulungan niyo po ako. Sumusobra na po siya. My son did that to you? This is a good news. We should celebrate. Sobrang saya pa nito sa kabilang linya. Tita naman, pinagkakaisa niyo na ako eh. Pati ba ikaw hindi maintindihan yung nararamdaman ko? Akala ko ba magkakampi tayo? Napatawa to sa kabilang linya. Silly of course, magkakampi tayo. I'm just so happy with the news. Nakakainis isipin na para bang wala lang sa mama ni Diego ang pangyayari. Hindi ba to nag-alala sa akin? Hindi niya ba ako pagtatanggol mula sa pang-abuso sa akin ni Diego? Basta pagsabihan niyo yung anak ninyo, tita, na huwag niya akong abusuhin. Sure! At tumalakak pa to ng tawa. By the way, pupunta kami sa bahay ninyo mamayang gabi to celebrate this good news. Tita,
Makikipag-iwalay na nga ako sa kanya eh. Bakit may selebrasyon pa? Don't stress yourself, Ivana. You're pregnant again. You need to take care of yourself. Pagpapaalala nito sa akin. Okay po, tita. Malungkot kong sa dahil hindi nito naiintindihan ang pangyayari. Mamaya na ulit tayo magchika-chika ha. Nasa biyahe pa kasi ako pa uwi. Sure. Sagot naman ito sa kabilang linya. Sige po. Yun ang huling sabi ko bago na pagdesisyonan na patuloy na ang tawag. Nakakainis naman eh. Wala naman akong kakampi ngayon. Di bali na lang tatawagin ko na lang ang nanay ko dun sa Pinas. Naalala ko tuloy 1 taon na nakalilipas nung kinidnap ako ni Diego. 1 semana ko rin silang di na-contact noon. Sobra nag-alala sila sa panahon yon kung bakit daw bigla-bigla ako napadpad sa Italy. Siyempre hindi ko sinabi ang totoo na kinidnap ako ni Diego. Nakakahiya pero ang sinabi ko sa kanila, sinundan ko si Diego dahil mahal na mahal ko siya. Mahal na mahal. Ay inaabuso nga ako ngayon eh. Ginagawang baby factory itong matres ko. Speaking of Diego, gusto ko kumain ng santol ngayon. Bahala siya. Di ko alam kung may santol dito sa Italy pero kailangan niyang hanapan ako. Agad kong kinulikot ang cellphone ko at minessage sa Diego. To Diego. Diego, gusto kong kumain ng santol. ASAP. Ilang minutong nakalipas narinig kong nag-beep ang cellphone ko. Diego. Okay wife, pero umuwi kayo ng bagong baby natin na maayos ha? Tsaka remember your punishment later sa pangiiwan sa akin. I love you wife. Umusok na naman ang ilong ko nung binasa ko yon. Nakakainis talaga siya. Di ko talaga alam pero ang bilis magbago ng mood ko sa mga nagdaang araw. Dala na rin siguro sa pagbubuntis ko. Nang makarating ako sa manson, agad akong sarilubong ng mga bati sa mga kasambahay namin. Good afternoon, senyorita. Simula nang makasal ako kay Diego, nag-iba na ang takbo ng buhay ko. Ang raming nagbago, ang raming nag-iba. Magandang hapon din. Nakangating balikbati ko naman sa kanila, saka dumiretso sa nursery room sa manson kung saan nandun ang anak namin sa Phoenix. Nakita kong nakabantay ang 3 yaya doon habang nakaupo sa may upuan. Ako na munang bahala sa anak ko, magpahinga na muna kayo. Baling ko sa kanila. Salamat po, senyorita. Nginitian ko sila bago ko napansin na umalis silang 3. Ang bilis lang lumaki at nagkabuhok si Phoenix dahil rin siguro sa mga vitamins na binibigay namin sa kanya. Tsaka siguro dahil yon sa OA ng papa niya na nag-hire talaga ng personal doctor para daw ma-maintain ang kalusugan ng anak namin. Naalala ko tuloy ang sobrang sayang mukha ni Diego nang masilayan ng aming anak. He was so happy that time to the point na halos di na siya pumapasok sa trabaho para lang makita ang anak niya. He is indeed the most best father and best husband I've known. Pero wait, teka nga lang. Why am I complimenting him? Di pa rin ako nakamove on sa ginawa niyang paglagay na naman ng bata dito sa sinapupunan ko. Hi baby! Baling ko sa anak ko na ngay tumatawa at gumingiti. Na makita ko, he is a living portrait of his own father. From his thick eyebrows, pointed nose, blue eyes, and the way he smiles. Phoenix is the child version of Diego. Wife! Wife! Narinig kong tawag ng pamilya na boses doon sa labas ng kwarto. Umakit na naman ang dugo ko sa utak at saka unti-unti, nagboboil ang dugo ko na marinig yon. Wife? Pero abusadong husband? Ganon? Nang pumasok ko sa kwarto, nakita ko may bitbit itong cellophane ng santol. Nakagad kuminang ang mga mata ko. Hindi ko na alam saan niya yun binili pero bahala na. Ang sarap nung kainin. Are you still upset of me, wife? Tanong nito sa akin sabay lapit at tinalikan ako sa pisngi. Ayan, lusaw. Sino ba naman kasing hindi? Kung katulad ni Diego ang gumagawa nun. Doon ka na nga. FYI, hindi lang tayo close. Nakakainis ka pa rin. Akin na nga yan. Sabay kuha ko sa sandol na tala nito. Di ko pa rin nakalimutan yung nagawa mong pag-iwan sa akin, babe. Paparusahan pa kita. Ngumisi ito. But don't you ever do that again? You are risking your and our upcoming baby's health. Tumahimik ka nga dyan. Abusado ka pa naman. Inaano ba kita't palagi mo na lang akong inaanakan? FYI, hindi birong maluwal ng sanggol. Sorry na, babe. Tiisin mo na lang hanggang 20 lang naman kaanak galing sa'yo. Ang kotang kailangan ko eh. Siguro bonus na lang kung madadagdagan pa. But anong akala niya sa akin, baboy? Magpalit kaya kami ng pwesto. Siya kaya maging babae. Di ako kagaya niyang puro pasarap lang ang nalalaman at hindi kaya magbuntis. Diego, iniinis mo talaga ako. Bakit pa ba ako nagpakasal sa'yo? Heist. Simple. Tumawa ito. It's because masarap ako, yun lang. Anong masarap? Ew,
Kadiri ka. Wanna taste me again and again, wife? Want to prove kung gaano ko kasarap? Pinulahan naman ako ng mukha sa sinabi niya. Aminin ko man o hindi, totoo ang sinabi nito, and I cannot deny the fact that it was one of the reasons why I became his wife. Totoo na masarap siyang kasama. Totoong masarap ngang kapiling siya. I miss you. With that, he claimed my lips and kissed me torridly. Ako namang may pusong nalulusaw sa mga taong kagaya ni Diego. Agad naman ako nagpapauto. One thing I've learned with Diego is that don't be afraid to take the risk or else you won't be happy. Pwerasahin na lang din sa lalaki. Paswertihan na lang. But with mine, I am so lucky. Mas grabe pa to, sa nanalo sa loto. Ay! At dito na po nagtatapos ang kwentong pag-ibig ni na Ivana at Diego. Maraming salamat po. Hanggang sa muli.